Hi guys! Welcome back to my channel. This is again Mama Jing from New Zealand. For today's video guys, naalala ko lang i-share ko lang magwa 1 year na pala ako dito sa New Zealand. Na-approve yung visa ko guys is December 19. So malapit na. At bumiyahe ako papunta ng New Zealand is December 31. So, dito na ako nag-New Year sa New Zealand. And nag-start ako ng work January 4. So, by January 4, magwa 1 year na ako sa trabaho ko. And December 31, 1 year na ako dito sa New Zealand. So, naano ko lang, yung parang na-evaluate ko lang yung sarili ko. Anong naipundar ko for 1 year? Or anong nangyari sa akin after 1 year na nandito ako sa New Zealand? Di ko ipagmalaki na malaki yung naipon ko, pero meron at meron din akong naiipon kahit medyo magastos ako at may sinusuportahan ako sa Pilipinas. At yung mga tanong na, nabawi mo na ba yung nagastos mo papunta dyan, lalo na sa situation ko na malaki ang binayaran ko sa company kung saan ako nagre-resign para lang makapunta dito kasi parang biglaan yung pagkapunta ko dito. So, ang sagot ko naman ay yes. Yung gastos ko papunta dito, matagal ko nang nabawi yon. And then, yung ipon, meron din naman. Depende na rin kasi yan kung paano ka namumuhay dito sa New Zealand. Yes, mahal ang pamumuhay dito sa New Zealand, pero meron at meron ding maiiwan sa'yo kung marunong ka talagang gumamit ng pera. Kung mindset mo talaga ang mag-ipon. Pero hindi ibig sabihin niya na tinitipid mo na yung pagkain mo kasi never ko yung gagawin. Kumakain talaga ako. At nagpapadala ako regularly sa Pilipinas kasi may pamilya tayo doon. Alam mo naman yan, mga OFW, yun naman talaga ang priority. Nagbabayad ng bills at may naiiwan pa rin ako, ganon. Then ang masabi ko sa isang taon na paninirahan ko dito guys at pagtatrabaho ko, parang na-appreciate ko na ang bansang to at parang gustong-gusto ko na dito. Gusto ko na yung sistema ng pagtatrabaho, kahit sabihin na nating bawas tax, ganun, parang na-appreciate ko na. Unlike before, nung bago pa ako dito, siguro na culture shock, na shock ako sa mga bayarin, ganun, sa living nila. Ngayon, nakapag-adjust na talaga ako. Complete na yung pag-a-adjust ko and gustong-gusto ko na talaga dito. Yun, nandito yung peace of mind na hinahanap mo, yung nature, yung ganun, yung walang pakialaman ng buhay, ganun kaganda dito sa New Zealand. So, ang pinaka-focus na lang naman talaga na gusto nating i-evaluate. Kasi minsan nakalimutan na natin yung inner peace pero meron at meron yan dito. Yan ang number 1 na meron dito sa New Zealand. Yung peace of mind na hinahanap mo. Hindi ganun ka-toxic yung work. And then, kung financially naman, makaipon talaga kayo dito, mas malaki ang kinikita natin dito, mas malaki ang sahod sa New Zealand. Kung i-compare dun sa pinanggalingan ko, medyo ngayon masasabi ko na mas mataas pala talaga ang kinikita dito. Nung una lang kasi nanibago ako kasi sanay ako sa pinanggalingan kong bansa na halos libre lahat. Yung natatanggap mong sahod maliit siya pero bawasan mo na lang ng pagkain, parang ganun. Unlike dito na halos lahat ibabawas mo. Pero suma total meron at meron ka pa rin namang maiiwan. Siguro nangangapa lang ako talaga nung una, pero ngayon isang taon gamay na gamay ko na paano gamitin yung pera. Ganon. So, after 1 year, parang nasabi kong hindi na ako nagsisisi. Gustong-gusto ko na nandito ako sa New Zealand at may 2 years pa ako na i-journey with New Zealand kasi 3 years yung visa ko. Kasi hindi ko alam after ng visa ko marirenew ba or whatsoever kasi paiba-iba yung batas ng New Zealand, ganon. So as of now, I'm enjoying the moments and hoping for the best sa the rest ng 2 years ko na naiwan sa aking visa or sa aking kontrata. Then 2 years is ang haba na ng 2 years. Siguro kung i-goal ko talaga, ilagay ko sa mindset ko na mag-iipon, magagawa at magagawa ko yan. So yan lang, na-share ko lang yung anniversary ko sa New Zealand. Ang masabi ko, good choice, magandang choice na nandito ako, na pinili kong umalis sa pinanggalingan ko noon. Unlike sa mga past evaluation na
parang di talaga ako ganun kasaya sa New Zealand. Ngayon, totoo na to. Masaya at maganda magtrabaho sa New Zealand, guys. Ibang-iba yung nature niya, yung culture niya. Thank you for watching. Please subscribe my channel.